Pag-aaralan ko ngayon ay napakahalaga at ito po ay napakaganda ng istorya ng magkakapatid po ito. Okay? At ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip para po mapakinggan ng na may kahinahunan. Ito po yung mga aral po ng ating Panginoong Diyos. Now, our topic this morning is about God's faithfulness to His faithful servant. No? Ang katapatan ng Diyos sa Kanyang tapat na mga lingkod. Okay? Tayo po ba'y lingkod po ng Diyos? Mamahina yata. Tayo po ba'y lingkod ng Diyos? Okay? No? Tayo po ay servant ng ating o servants ng ating Panginoon. No? At bilang servant, siyempre, ang sinusunod po natin yung ating Lord. Amen po? Na walang iba kundi ang Diyos na ito ay Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Diyos na may-ari po ng ating mga buhay. Amen po? Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay na sa atin, na ito po ay binigay, pinahiram, ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya walang question sa buhay po natin dapat na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos bilang lingkod po ng ating Panginoon. Amen po? Kaya mahalaga na ito po ang mga nangyayari po sa lumang tipan. Isa po itong pagsasalamin sa buhay po natin. Ito po ang katapatan ng tatlo pong ito na magkakaibigan. Okay? So nais ko lamang pong ipabatid po sa inyo mga kapatid na ito po si Shadrach, si Meshach at saka si Abednego. Sila pong tatlo ay kaibigan po ni Daniel. No? Naalala niyo po si Daniel? Okay. Kinain po ng leon? Kinain ba ng leon si Daniel? Hindi. Okay. Tangkang kainin ng leon. No? Pero napagtagumpayan po ni Daniel. Okay? Ngunit dito muna tayo mag-concentrate po. Itong si Daniel ay nagtatrabaho po siya bilang isang official government during the time sa lugar po ng Babylon o Babylonia. Okay? Na ito po yung Babylon, one of the most famous cities from any ancient civilization. No? Na kung saan po ang tawag ngayon sa bansa pong ito ay walang iba kundi Iraq. No? Ito po yung Babylonia is Iraq. Okay? Ngayon po yun, itawag Iraq. Now, capital of Babylon in southern Mesopotamia, today it was called Baghdad. Alam niyo mo Baghdad? Baghdad? Ano ba? Oh, capital po ng Iraq po yun. Tama? Baghdad. Ito po yun. Okay? Na kung saan doon po nakapagtrabaho ito pong si Daniel. Okay? At nakataon ang tatlo niyang kaibigan, naghahanap din ng trabaho. So ang ginawa ni Daniel, pinasok sila doon sa trabaho, doon po sa loob ng gobyerno ni Haring Nebuchadnezzar. Okay? Ngayon po, mga kapatid, ay alam na po natin ang dahilan kung bakit nakarating po sila
doon sa Babylon o nakapasok po sila sa Babylon. Pero ito po kasi ang motibo ni Daniel. Daniel wanted to encourage the Jews to believe God's sovereign and purpose. Kasi nakita talaga ni Daniel na yung lugar po ng Babylonia, talaga hong punong-puno na mga Diyos-Diyosan. Punong-puno na mga ribulto. Na ang mga tao roon ay wala nang ibang ginagawa kundi puro pansarili. No? Sarili lamang ang binubusog, hindi na ho naalala yaong tunay at totoong Diyos na naghango sa kanila mula sa Ehipto. Tingnan niyo po mga kapatid. Yun po ang purpose talaga kung bakit pinadala po ni Lord si Daniel doon po sa Babylonia. Parang katulad po din po ni Joseph. Naalala niyo si Joseph? Pinadala din po ni Lord sa Ehipto. Ganon din po si Daniel. Kaya po mga kapatid, ay yun po yung kanyang pakay, yung kanyang motibo na para maniwala yung mga Hudyo during the time sa tunay, sa totoo, at makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran nito po ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, at Abednego. Ngayon po mga kapatid, atin pong babasahin po ito sa wikang Tagalog yung Daniel chapter 3, no? Para po mas lalo nating maintindihan. Okay? Kasi Tagalog naman tayo lahat, di po ba? Tagalog ba tayo? May chick ba dito? Wala naman po no? So Tagalog naman po tayo lahat. Okay? Now, dito po sa chapter 3 verse 1 up to verse 3, no? Umpisan po natin sa pagbabasa po ng mga salita po ng Diyos. Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Verse 2, nang magkagayoy, nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga hukom, at ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat na pinuno ng mga lalawigan upang magsipa roon sa pagtatalaga, no? Tingnan niyo po, dinidicate pa nila, itinalaga pa nila yung Diyos-Diyosa, no? Ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, verse 3, na magkagayoy ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, at ang mga pinuno, at lahat na pinuno sa mga lalawigan, ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, at sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Alam po, ano po ba nakikita natin dito kay Haring Nabucodonosor? Di ba meron siyang, taglay po niya yung PNP? Taglay po niya. Di ba? Meron tayong PNP, di ba? Philippine National Police. Pero ito pong si Haring Nabucodonosor, taglay po niya yung PMP. Ano po yun? Power, money, and popularity. Taglay po niya. Bakit? Nagawa po niya. Bakit? Hari po siya. Di po ba pag hari ka, makapangyarihan ka? Tama? Pag presidente ka, makapangyarihan ka. Okay? Hindi lamang makapangyarihan ka, kundi ikaw din ay maraming pera. Tama po? Hindi lamang maraming pera, pag ikaw ay makapangyarihan at maraming pera, ikaw din ay kilala. Alka sa syudad. Eka nga. Kilala ka. Okay? Popular ka.
Hindi lamang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Dahil ikaw ang presidente, ikaw ang hari na mamahala sa isang bansa. Ito pong nangyari po, mga kapatid, kay Haring Nebuchadnezzar. Ang problema, hindi totoong Diyos ang kanyang pinagawa. Hindi tunay na Diyos ang kanyang pinagawa. Hindi tunay na Diyos ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi tunay na Diyos ang kanilang sinasamba. At ito po ay Diyosan. Kita mo ginto pa po yun, mga kapatid. Samantala nakita natin dito ngayon, mga Diyosan dito. Wala namang ginto eh. Karamihan, puro bato. Tama mo? Ang iba naman, inukit sa kahoy. Di po ba? So, ang naging problema po, baligtad. Bakit nasabi ko baligtad? Hindi po ba ang Diyos ang gumawa sa atin? Di po ba? Eh bakit kay Hari Nebuchadnezzar ang gumawa ng Diyos tao? Di ba? Oh. Di ba napakalaking insulto sa tunay at totoong Diyos? Tama po? Napakalaking insulto po yan. Kasi po ang gumawa sa atin, ang lumikha sa atin, ang Diyos, at ang lahat ng mga bagay sa mundo ito, tapos gagawin mo sa kamay mo ang Diyos. Di ba? Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa ang lumikha, ang nilikha kaysa lumikha. Okay? Nabasahin natin ang Romans chapter 1 verse 25. Yun po ang kalalabasan no? Kung ganun ang prinsipyo at paniniwala ng mga tao po ngayon, mga kapatid. Sabi dito, sa wikang Tagalog, Romans chapter 1 verse 25, na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan. No? Yung mga Diyos-Diyosan o ibang Diyos na hindi Diyos ng Biblia, ito pala yung mga Diyos nila na mga kasinungalingan. At sinamba at pinaglingkuran ang nilalang ng higit kaysa manilikha na siyang pinagpala magpakailanman. Amen. Tingnan niyo po. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi po pwede baliktarin. Hindi po pwede na gawin ng tao ang Diyos, samantala ang Diyos ang siyang gumawa sa tao, sa atin. Okay? May kapangyarihan bang tao na gumawa ng Diyos? Di ba? Hindi naman. Okay? Wala pa tayo, may Diyos na eh. Tama po? Wala pang mundo ito, may Diyos na. Oh. He is everlasting God. Tama po? Wala siyang katapusan. Wala siyang pinanggalingan. Wala siyang katapusan ng Diyos na atin pong pinlingkuran. Okay? Kaya, napangarami mga paniniwala ngayon, katulad po ni Haring Nebuchadnezzar, na naganap po mga kapatid. Ito po yung tinatawag na Diyos-Diyosan. Basahin po natin ang aklat po ng Exodus chapter 20. Bago po nila ginawa ito, may utos na po si Lord. May utos na po. Nauna na po yung utos ni Lord. Tandaan po natin. Kaya, hindi po pwede sabihin ng tao, sisihin si Lord. Lord, wala ka namang utos kung sino talaga ang Diyos na dapat paglingkuran. Meron na po, mga kapatid. Exodus chapter 20. Anong sabi po ng ating Panginoon? Naalala niyo po bang 10 utos? Ang unang utos ay ito. Verse 1. At sinabi ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Sino ang nagsasalita? Ang Diyos. Verse 2. Ako ang Panginoon mong Diyos. Sino ang kanyang kausap? Mga Israelita. Si Moises na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Genesis po mga kapatid, nakita na ho natin na hinango po ng Diyos ang mga Israelita doon po sa Ehipto. Iniligtas na po sila ng Diyos. Anong kasunod?
Verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, sabi ni Lord. Tingnan niyo po, sabi naman ng iba, pastor, ano lang naman yan? Alaala lang, kaya dyan lang yan siya. Huwag nga magkaroon eh. Di ba? Kung ano ba ibig sabihin? Pag sinabing huwag magkaroon, huwag ka maglagay dyan. Kahit sinasabi mo, hindi ko naman sinasambayan. Utos ni Lord eh. Sabi ni Lord, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Tingnan niyo po, kapatid. Pastor, paano yan? Meron kami sa bahay. Meron sa altar, meron sa ano. Kapatid, malinaw po. Ano po ang magiging resulta kapag meron tayong ganyan? No? Babasahin natin kasunod po dito. Ang sabi yung dito ni Lord, ituloy natin sa verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ang anumang anyong nasa itaas, sa langit, o nang sa ibaba ng lupa, o nang nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Verse 5, huwag mong yuyukuran sila. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Diba? Marami mga kababayan natin ngayon, yumuyukod pa. Diba? Kasi, once na isang tao yumuyukod sa isang ribulto, ibig sabihin, sinasamba niya ang kanyang ribulto. Diba ba? Kaya doon pa lang sa pagkakaroon ayaw na po ni Lord Oh. Yun pong utos ni Lord, mga kapatid. Ang utos ni Lord, hindi po natin pwedeng baliin. Amen po? Amen. Hindi katulad ng tao na pwede mong baliin ang utos ng tao, pero ang utos ng Diyos, hindi pwedeng baliin po, mga kapatid. Baka ikaw ang babaliin ng Diyos. Babaliin yung mga buto-buto mo. Diba? Oh. Pastor, paano yun? Pagbaliin yung buto-buto ko. Bigyan ka ng Diyos ng marupok na mga buto. Kakadurog-durog. Diba? So, anong sabi dito? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ibig sabihin, ang isang tao pala pagka nagkaroon siya ng ribulto, pagka niyukuran niya ribulto, ibig sabihin pala yan, automatic yan, na napupuot ka sa tunay at totoong Diyos. Bakit? Ginagawa mo No? Di ba? Okay lang sana kung walang nangangaral sa'yo. Okay lang sana kung hindi mo napakinggan ang katotohanan. Pero once napakinggan mo ang katotohanan, mga kapatid, at ito po ay binabaliwala mo, hindi mo po pwedeng sisihin si Lord. Bakit? Narinig mo na ang katotohanan. Ano ba pong sabi dito, mga kapatid? Ituloy natin. Verse 6. At pinagpakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Tingnan niyo po. Ano yung papakita ni Lord sa sumusunod sa Kanya? Libo-libong kaawaan. Sino ang Kanyang kaawaan? Ang mga sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Tingnan niyo po, mga kapatid. So, noong unang panahon pa lang, mga kapatid, talaga may mga gumagawa na ng ribulto at ang totoo niyan, ang pinakaunang gumawa ng guya, yung tinatawag na golden calf. Tandaan po natin, ang mga Israelita at ito po si Aaron na kapatid ni Moises. Kailan? Noong si Moises po nandoon sa Mount Sinai, noong kinausap po ni Lord at binigay po ang 10 utos. Noong pagbaba niya, nakita niya, may mga umaawit na
May mga nagtutugtog na. No? May mga instrumento na. May mga nagsasayaw na. Sino ang kanilang sinasayawan? Yung Diyos-Diyosan. Paano nila nagawa? Abay, nang ulikta pala itong si Aaron. Nagsusulisit pala siya, kaya napakarami mga pastor ngayon nagsusulisit. Nagsusulisit sila ng anong sinusulisit? Yung mga ginto na mga hikaw ng mga babae. Kinuha niya. Tapos yun po ang ginawa nilang Diyos-Diyosan. Nainip po sila kay Moises dahil ang tagal daw. Kaya gumawa na kami ng Diyos. Alam mo ba? Ang tao talaga mainipin. Hindi makapaghintay sa tamang panahon ng ating Panginoon. Di ba? Kaya dapat tayo ay palaging maghintay sa tinatawag po na God's timing sa buhay natin. Huwag natin ipilit ang sarili natin. Kasi po, pagka ipilit natin yung sarili natin, magka-problema lang po tayo. Amen po? Hindi lamang magka-problema, kundi mapariwara pa ang buhay ho natin, mga kapatid. Katulad po dito sa nangyari nito. Paano masasabi ng ribulto ay Diyos? Igawa ng tao. Amen po? Ang gumawa niyan, mabisyo yan. Ang gumawa yan, umiinom ng nigarilyo. Dumudura pa yan kung saan, yung alunwagi. Tapos, ang ginawa niya ribulto, paniniwalaan mong Diyos. Isa pa. Ano pa pong ginagawa ng mga tao ngayon? Nilalako yung kanilang Diyos. May nakita ba kayo? Santo ninyo kayo dyan. Ribulto kayo dyan. Bili na po kayo. Diyos po ito. You see? Biro mo ang Diyos mo, nilalako mo. Ano pong tingin nila sa tunay na Diyos? Ordinaryong Diyos? Katulad ng tao ng Diyos? Ang tunay po na Diyos ay ang naglikha ng lahat ng mga bagay sa mundo ito at siya pong Diyos na may-ari po ng ating buhay. Amen. Hindi ho natin pwedeng i-compare yung Diyos sa tao o sa anumang mga bagay. Hindi mo makumpara yan, kapatid. Bakit? Ang Diyos, hindi ho natin maarok ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagka-Diyos sa buhay po natin. Okay? Sa harapan po ng Diyos, baka hindi lang tayo katulad ng langgam. Baka katulad pa tayo ng, anong tawag nun? Yung pinakamaliit na hayop. Meron po pinakamaliit na hayop eh. Pulgas. Diba? Wala ho tayo, mga kapatid. Kaya dito po, pinakita lamang po ng Diyos na hindi pala pwede dapat na magkaroon tayo ng ribulto. Amen? Dapat manindigan po tayo. Kasi minsan madadamay tayo sa palo, sa hagupit ng Panginoon. Sapagkat malinaw ang sabi po ni Lord, mga kapatid, sa Exodus chapter 20, nasabi ni Lord, dinadalaw ko, di ba? Ang mula sa ikatlo at saka ikaapat na saling lahi. So, delikado po. At bakit paniniwalaan natin yun? Samantalang, malinaw naman sabi ni Lord, John chapter 4 verse 24, ano sabi po ni Lord mismo, ating Pasukristo nagsabi, nagsalita, hindi pa ba sapat po yun? God is a Spirit. And they that worship Him, they worship Him in spirit and in truth.
Siya po ang Diyos na Espiritu. Pag sabing Espiritu, hindi siya nakikita, pero naramdaman. Amen? Pag sabing Espiritu, katulad po ng hangin. Ang hangin po ba nakikita natin? Pero naramdaman. Naramdaman po. Ganun po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Meron minsan akong nakausap, nung kami po ay nasa Manila pa, sabi sa akin, Brad, paano mo paniniwalaan? Hindi mo naman makikita ang Diyos. Sabi ko sa kanya, Brad, naniniwala ka ba na may utak ka? Oo naman. Nakikita mo ba, Brad, yung utak mo? Ay, hindi. Ganon din po ang Diyos. Naniniwala tayo na may Diyos, pero hindi natin nakikita at alam natin na sumasampalataya na tayo ay may Diyos. Siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo po mga kapatid. Ano pa po mga minamahal? Sabi po ni Lord sa Isaiah chapter 42 verse 8. Sabi po niya, I am the Lord. Ako ang Panginoon. That is my name. Yun ang aking pangalan. Diba? Hindi lamang Jehovah pangalan ng ating Diyos, kundi Lord din po pangalan ng ating Panginoon. Marami pong katawagan, maraming pangalan po ang ating Diyos. Ano po sabi? And my glory will I not give to another. Tingnan niyo po, ang aking kahatian, hindi ko pwedeng ibigay kanino man. Diba? Ang kahatian ng Diyos hindi po pwede ibigay sa ribulto. Hindi po pwede ibigay sa tao. Hindi po pwede ibigay sa anumang mga bagay sa mundo. At ang sabi po ng ating Panginoon, neither my praise to graven image. Maging ang aking kahatian ay sa mga ribulto. Diba? Wala hong kaluhatian ng Diyos doon sa mga ribulto. Malinaw po ang sinasabi po ni Lord. Hindi niya naibigay ang kanyang kahatian kanino mang tao o sino mang anumang ribulto, anumang ginagawa ng tao. O sa kayamanan, hindi niya ibinigay ang kanyang kaluwalhatian. Dahil ang ibig lamang po sabihin ni Lord, siya lamang dapat ang ating luwalhatiin. Amen? Siya lamang dapat ang ating purihin. Dakilain, sambahin. Kaya ang dahilan kung bakit tayo po ay naglilingkod sa Diyos para po sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Panginoon. Bakit tayo narito? Dahil po sa ating Panginoon. Ang glory ni Lord ang siya nating pinupuri, niluwalhati sa buhay po natin. Ano pa po mga kapatid? Ang mga nangyayari po. No? Dito pa lang po tayo sa ginawa ni Hari Nebukadnezar na Diyos-Diyosan. Okay? So gusto ko lamang po bigyan ng diin yung mga Diyos nila na kanilang ginagawa. Sa aklat po ng Psalms, no? Chapter 115. Ano po ba ang sinabi din po ni David tungkol po sa Diyos-Diyosan? Okay? Psalms chapter 115. Verse 4 hanggang sa mga sumusunod. Ano sabi sa verse 4? Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari na mga kamay ng mga tao. Gawa po yan ng mga tao eh. Paano natin paniniwalaan yan? Verse 5, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangag sa salita. Totoo po ba yan? Ang tagal na natin nagkaroon ng Diyos-Diyosan noon, wala naman nagsasalita. May bibig po yun. No? Iba, di ba? Nilalagyan pa ng lipstick yun.
para gumanda. Tangos-tangos ng ilong. Diba? Para gumanda. Diba? Pinapagandat mo talaga. Ang iba naman, minsan, walang bigote. Ang iba naman, may mga bigote. Saan ba talaga doon? Dami-dami. Ang iba naman, ginagawa, maitim. Di ba? Ang iba naman, maputi. Iba naman, brown. Saan pa talaga doon? Napakarami. Saan ang totoo doon? Pastor, ang lahat ko'y totoo. Totoo, ibig sabihin daming Diyos. Di ba? Wala nang pagkakaiba sa Hinduism. Okay? Sana pa sabi po mga kapatid, may mga matay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay meron sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Baka naman isipin nyo, may sipon. Wala po. Ano pa po? Meron sila mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Di ba? Hindi naman to, higit pa to sa paralyzed, no? Ang paralyzed, hindi rin makatangan, eh. Di ba? Kakaganon, eh. Ayan, ito, hindi rin makatangan, hindi rin makagalaw, eh. No? Mabuti pa ang paralyzed, nakagalaw-galaw, pero ito ni Bulto, hindi ho talaga. Okay? Ito na yun natin, mga kapatid. Ano pa po sabi dito? Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ninagsalitaman sila sa kanilang ngala-ngala. Verse 8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. O bawat tumitiwala sa kanila. Tingnan niyo po, ang mga gumagawa pala at ang mga nagtitiwala doon sa Diyos-Diyosan, katulad din ng Diyos-Diyosan. May mata, hindi makakita ng katotohanan. Diba? Nabulag, binubulag ng reliyon, binubulag ng mga maling paniniwala, mga kapatid. So malinaw po mga minamahal, na katulad din po sa nangyari sa ginawa po ni Haring Nebukadnezar, mga kapatid. Pero tingnan niyo po, sino ho yung kanya mga kasama? Noong kanila na itinalaga ang Diyos-Diyosan. Sinong kasama ni Nebukadnezar? Mga kapatid? Di ba mga opisyal ng gobyerno? Sino-sino mga opisyal ng gobyerno na yon? Malinaw po. Gobernador, kapitan, mga judge. Sa atin ba merong gobernador? Sa Pilipinas merong gobernador? Meron din bang kapitan? Meron. May judge din po ba? May judge. Diba? Diba nakapiring ang babae? Bakit babae ang nilagay? Dapat lalaki, di ba? May judge nakapiring? Di ba? Ano nakapiring doon? Nakaganyan babae, tapos may timbangan. Tapos, yung kamay, parang dito sa gilid eh. Dito nakaganon. Ibig sabihin, dito mo na ibigay. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat gano'n. Tandaan po natin. No? Hindi po lahat gano'n. Okay. May mga judge din. Tingnan niyo po, may mga treasurers din. May mga taga-ingat, yaman din. Sa gobyerno ho ba meron? Meron. Diba? Ano pa? Mga konsihal. Councilors. Diba? Kompleto. Ano pa? May mga sheriff pa. Kaya pag nanalo ka sa dole, si sheriff. May mga sheriff sila. During the time. May pagkakaiba ba dito? Sa Pilipinas? Wala. Ganon din. Diba? Kaya ang sabi ng sheriff, ipag-usapan natin yan. Ano pa? And all the rulers of the provinces. Diba? Mga
pinuno ng mga lalawigan. Okay? Yun po ang kasama ni Haring Nebuchadnezzar. Wala hong pagkakaiba ngayon. Sino ang pinaka-impluensyado na reliyon? Alam na po natin yan. Huwag lang po natin banggitin. No? Kasi baka makasuhan tayo ng libel. Alam po natin yan. So dito po mga batid, pinapakita lang natin na ang ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, meron siya mga kasamahan na mga opisyal sa gobyerno. Kasama niya pagtalaga nito ng Diyos-Diyosan. Pero tingnan niyo po mga batid. Sa verse 4, tuloy natin, ng chapter 3, na magkagayoy ang tagapagtanyag ay sumigaw na malakas. Sa inyo inutos o mga bayan, mga bansa at mga wika. No, diniklara na. Pinasa na yung batas ni Haring Nebuchadnezzar. Ano yung batas yon? Sumigaw pa ng malakas, no? Na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta. Di ba, mga instrumento din? Mga korneta ng flauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog. Kayo'y mga patirapa at magsisamba sa larawang ginto ni tinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Verse 6. At sinumang hindi napapitirapa at sumamba sa oras na yon ay nahagi sa gitna ng mabangis na hornong nangningas. Kaya't sa oras na yon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa, ng sambako, ng salterio at ng lahat na sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika ay nangagpatirapa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Nagdeklara na po siya. Alam niyo po ba, darating din po yan dito sa atin. Magdideklara yan. Na ito ang totoong Diyos, kailangan mo siyang sambahin, kailangan mo siyang luhuran. Tingnan niyo po mga kapatid. Dineklara na po ni Haring Nebuchadnezzar kasi na taglay po niya yung PMP. Power, money, and popularity. Tandaan po natin yan mga kapatid. Nandun niya sa tatlo na yan. Kaya nagagawa ng tao. Hindi naman magawa ng tao na walang kapangyarihan sa gobyerno. Tama po? Hindi po magawa yun. Diba? Hindi naman magawa yun na wala kang pera. Kailangan yun. Hindi mo rin magawa yun kung hindi ka kilala. Hindi ka popular sa lugar mo o saan man dako. Diba? Kaya sa panahon ngayon, diba? Pag wala kang kakilala, hindi ka naabutan ng bigas. Wala kang kilala. Diba? Pero pag popular ka, aba, ihatid pa sa'yo yun. Kilala ko ito eh. Tapos, siyempre, pag ibigay, salamat. Tuwa naman siya ngayon. Kasi hindi dahil sa kanya, hindi nagkaroon ng bigas. Eh, kanino ang glory? Di ba sa tao? Hindi si Diyos. Sana mo po mga kapatid, malinaw na nagdeklara na kailangan lumuhod at sambahin ang ributo. Pero ito pong si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Nagpatira pa ba sa Diyos-Diyosan? Tingnan niyo po. Ordinaryo lang sila na manggagawa sa loob ng probinsya ng Babylon. Hindi naman sila hari. Hindi naman sila kung mataas na posisyon. Sila po ay maintenance lamang, nagmi-maintain doon sa lugar na yon. Napakababa po ang kanilang posisyon during the time. Pero tingnan niyo po, sumunod ba sila kay Haring Nebuchadnezzar? Hindi. Bakit? Kasi po,
tapat po sila sa Diyos. Kilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. May paninindigan sila. Anong sabi sa verse 8? Dahil dito sa oras na yaon, ay nagsilapit ang ilang mga Kaldeya, nagsumbong laban sa mga Hudyo. Tingnan nyo, sinumbong pa sila. Dahil nakita sila, hindi sila nagpatira pa eh. Samantala lahat ng mga tao doon, nagpatira pa sa Diyos-Diyosan. Ang tatlo, nakatayo pa rin. Ha? O sinumbong. Diba? Kaya maraming manunumbong ngayon. Minsan, mali-mali pa yung sumbong. Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Ituloy ho natin. Sila ay nagsisagot at nagsabi kay Nebuchadnezzar na hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman, sip-sip pa sila sa hari. Di ba? O hari, ang buhay mo magpakailanman. Di ba? Sip-sip ang mga ito, ang mga nagsusumbong. Di ba? Minsan, ay mayor, naman, bigyan pa kayo mahabang buhay. Ganito rin po yun. Ano ba pong sabi dito? Ikaw, o hari, nagpasya sa bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa at sambako, ng salteryo, ng gaita at ng lahat na sinasaring panugtog. Ay magpapatira pa sa samba sa larawang ginto. Verse 11. At sino mang hindi nangapatira pa at sumamba, ihahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, marami pong tao po na mga naiinggit, maraming tao po na gusto nila yung hindi nila kapananampalataya mapahamak. Diba? Dahil ang sinasabi nila, kami lang ang maligtas, kami lang ang totoo. Sa panahon ngayon, ganun po. Maraming reliyon po. Wala yan. Pulgas lang yan. Diba? Langgam lang yan. Yung Primitive Baptist, ilan lang yan dumadalo dyan. Ba't ka nandyan? Diba? Dito tayo, ang yaman natin. Ang lahat-lahat halos na dumadalo, mga abogado. Diba? Sumalinaw po mga kapatid. Ito din po ang ugali ng mga taong ito. Nakita nila na hindi nagpatira pa. Nagsip-sip na sila sa hari. Verse 12. May ilang Hudyo na iyong inilalahal sa mga gawain. Sa lalawigan ng Babylonia na si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi na pangundangan. Sila ay hindi na nilingkod sa iyong mga Diyos. Ni nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo, na magkagayoy sa puot at pusok ni Nebuchadnezzar ay nag-utos na dalhin si Shadrach, si Meshach, Abednego. Kanila ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Verse 14, si Nebuchadnezzar na sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadyang ba ninyo, o Shadrach, Meshach, Abednego, na kayo'y hindi nangaglilingkod sa aking Diyos? Ni magsisamba man sa larawang ginto na aking itinayo. Verse 15. Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa, ng sibako, salteryo, gaita, sa lahat na sinasaring panugtog, na magpatira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit, kung kayo hindi magsisamba, kayo ihagi sa oras ding yaon, sa gitna ng mabangis ng horno ng diningas, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay. Nagmamalaki pa si Hari Nebuchadnezzar. Naakala niya dahil siya presidente, siya hari, nagagawa niya ang lahat. Diba? Hindi niya alam, itong tatlong ito ay lingkod ng Diyos. Ano ang sagot ng tatlo? Verse 16, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsisagot. Dapat ganun ang Kristiyano. Amen po? Hindi dapat tatahimik, sasagot dapat. Ay hindi, mali yan.
Hindi Diyos yan, Diyos-Diyosan yan. Diba? Isumagot silang tatlo. Very active sila. Masigla sila sa paglilingkod. Anong sabi? Biro mo, ang nakaharapan nila hari, presidente, baka mamaya, yung kaharap mo lang, kung sino-sino lang, takot ka na, hindi ka manindigan. Ay, bakit pastor? Bakit dito kami lang? No? Sinisisi pa si pastor. Diba? Ganon din po. Anong sabi po ni Shadrach, Meshach at Abednego? Verse 16. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsisagot at nagsasabi sa hari, O Nabukadnezar, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Wala daw silang may sasagot, pero sumagot sila. Ja? Verse 17. Narito, pinaliwanag na po nilang tatlo. Ang aming Diyos na aming pinaglingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na horno na nagniningas. Diba? Tingnan niyo po, matindi ang kanilang tiwala sa Diyos. Ang sagot nila, ang Diyos ang magliligtas sa amin sa nagniningas na horno nito. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi o sila nagpanik, hindi o sila natakot. Maraming Kristiyano ngayon, madaling magpanik, natatakot agad. Diba? Lindol pa lang, natatakot ng tao. Oh. Diba? Kahapon may lindol, di ba? Oh. Sa Surigao del Sur. Del Sur ba? Del Norte? Del Sur. Okay. 6.9. Napakalakas. Tingnan niyo po mga kapatid. Nagpaparamdam na ulit si Lord. Dahil napakarami talaga ngayon, hindi na naglilingkod sa Panginoon. Kung iyon lang lawakan ang iyong paningin, ang iyong nakikita sa mundo, talagang ang mundong ito ay puno na ng kasamaan. Kaya huwag tayo maniniwala sa mga nangangaral na ang mundo ito na yung Garden of Eden. Hindi po. Garden ito ng kasamaan. Ito na daw yung paraiso. Hindi po. Ang paraiso, payapa. Amen? Walang kaguluhan. Ang mundo puno ng kaguluhan. Paano masasabi na ito na yung paraiso? Puro kasamaan na. Diba? Alam niyo po yung ano yun? Ano pa po? Mga kapatid. Sabi ni Haring ni Shadrach, Meshach, Abednego, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. No? Kanya hong kinatwiran na meron talaga silang Diyos na pinaglilingkuran. Ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas. Diba? Kaya tingnan niyo po, si Hari Nabukadnezar, sabi niya, hindi kayo makakaligtas sa aking kamay. Sigurado na niya, no? Para sa Diyos di ba? Oh. Akala niya dahil hari siya, unlimited na siya. Diba? Hindi niya alam, limited lang siya. Katulad natin. Ano ang sabi dito? Ituloy natin mga kapatid. Narito ang aming Diyos na aming pinaglikuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas. At ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. May paninindigan po sila. Mga kapatid. Kaya yung ating pananampalataya sa Lord, dapat may paninindigan po tayo. Amen po?
Huwag po tayo dapat katulad ng ilog na kung saan ang agos nandun tayo, ay okay lang. Napakarami ngayon, no? Experience na po natin yan sa paglilingkod sa Lord. Napakaraming mga Kristiyano nakakalungkot. Material na bagay lamang ipinagpapalit na ang paglilingkod sa Diyos. Material na bagay lamang ibigay ng kapwa-tao. Ipinagkakanulo na yung totoo at tunay na Diyos. Saan po ang hustisya doon, mga kapatid? Saan po ang totoo at tunay na paglilingkod mo sa Lord? Walang paninindigan. Ipinagpalit si Lord sa pera. Ipinagpalit si Lord sa mga ginagawa sa bahay. Ipinagpalit si Lord sa ano-ano mga bagay sa mundo ito. Mga taong yan, mga kapatid, na walang paniniwala po sa Diyos. Dahil kung totoo ka, may paniniwala sa Diyos, pwede mo yung sabihin, ano man kung wala akong makakain, ano man kung wala akong trabaho, si Lord ang mag-provide. Basta ako maglilingkod sa Diyos. Katulad po ni Shadrach, ni Meshach, at Abednego. May paninindigan sila, malaki ang kanilang pananampalataya sa Lord. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan nila ang awa, ang habag, ang biyaya ng Panginoon. Si Shadrach, si Meshach, Abednego, wala pong pagkakaiba sa buhay po natin. Sila din tao katulad natin, sila din naglilingkod sa Diyos na tunay at totoo. Tayo din, ganun din po, kapatid. Mas matindi ang kanilang karanasan. Dahil itatapon sila sa nagniningas na pugon. Dahil sa kanilang ginawa. Pero, hindi sila nagpanik. Hindi sila natakot. Mga kapatid, malapay sila pa'y nangatwiran. Ang kanilang ikinatwiran, ito po yung tunay at totoong Diyos na magliligtas sa kanila. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ano ba po nangyari? Ituloy ho natin. Ngunit, kung hindi talastasin mo, hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Tingnan niyo pong katwiran po ng tatlo nito. Sinabihan pa nilang hari na hindi daw talaga sila maglilingkod. Kasi alam nila na ang Diyos-Diyosan hindi tunay na Diyos. Amen? Alam nila na ang tunay na Diyos ay Espiritu at katotohanan. Na ganun din ang ating pinaglingkuran ngayon. Nangatwiran ho sila, nanindigan ho sila, mga kapatid. No, nakakalungkot, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. Maraming salita, wala gawa. Diba? Nakakalungkot po. Walang paninindigan. Hindi marunong mga tuwiran. Hindi naniniwala sa tunay at totoong Diyos. Na ipagpapalit ang tunay na paglilingkod at ang tunay na Diyos sa mga bagay na gusto lamang makuha. Di bali nang isang tabi ang Diyos, basta mga bagay na gusto ko ay makukuha ko. Mali ho, kapatid. Tandaan po natin, diretso pong salita, yung mga taong yan, wala talaga yan totoo at tunay na paniniwala sa Diyos. Bakit? Natatakot sila sa mga bagay na yan na hindi na magawa dahil hindi sila magkakaroon. Kapatid, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Anong prinsipyo ng Biblia? Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong kasunod? And all these things shall be added unto you. Malinaw po.
Prinsipyo ng Biblia. Prinsipyo ng Panginoon. Hindi natin pwedeng basagin yung sinasabi po ni Lord. Kulang pa ba yun? Kulang pa ba ang binibigay niyo sa atin? Minsan, nakikita lang natin yung mga problema, pero ang blessing ni Lord, hindi na kita. Araw-araw, blessing ni Lord. Amen? Buhay natin, nakagising tayo, blessing po yan ni Lord. Minsan, problema agad yung nakabungad sa isip natin. Minsan, trabaho agad. Minsan, natatakpan yung ating pagninilay ng kabutihan po ng Diyos. Dahil sa mga bagay na atin pong inaalaala. Hindi po kapatid, tingnan naman natin sa buhay po natin ang biyaya ng Diyos sa araw-araw po nating buhay. Katulad po nito, 3 lang po sila nanindigan. Okay? Mamamatay na sila sa kanyang kalagayan, pero nanindigan pa rin. Diba? Samantalang maraming Kristiyano, hindi lang makakain isang beses, takot na. Baka wala akong makain ngayon eh. Kaya hindi muna ako sasamba, sasama muna ako dito. Diba? Hindi po, silang 3 ito, matindi ang kanyang paniniwala, pananampalataya po sa ating Panginoon. At ranas na po nila ang kapangyarihan po ng Diyos. Verse 19. After ito po si Shadrach, si Meshach at Abednego, nang atwiran po kay Hari Nabucodonosor. Verse 19, ano sabi ni Hari Nabucodonosor? Na magkagayoy, napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor. At ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach at Abednego. Kaya siya'y nagsalita, nagutos sa kanilang painitin ang horno na makapitong na higit kaysa dating pag-iinit. Tingnan niyo po, dahil sa galit po ni Hari Nabucodonosor, napahiya siya, hindi sununod ang kanyang utos, nasambahin ang kanyang ribulto, nagalit siya, anong ginawa niya? Pinainit pa niya ang horno ng 7 beses. Napakainit po yun. Kung sa salita pa ng Diyos, binista ni Lord, no? O pinurify ni Lord ng 7 beses ang kanyang mga salita. Ito rin, 7 beses din po, mga kapatid, na pinainit ni Hari Nabucodonosor. At kanya inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo, nagapusin si Shadrach, si Meshach at Abednego, at sila ihagis sa mabalis na hornong nagdiningas. Na magkagayoy, ang lalaking ito ay tinalian na may mga suot, may tunika, at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan. At sila'y nahagis sa gitna ng mababangis na horno nagniningas. Itinapo na po sila, mga kapatid. Napakasakit na. Napasok ka lang tayo ng apoy ng kaunti, masakit na, tama? Lalo na yung nagniningas na horno, 7 beses pa pinainit. Matinding init po yun. Dahil ka pang nilitsyon doon, mga kapatid. Diba? Oh. Kita nyo po yung mga kinikrimi. Paglabas, uling na lahat. Abo na. No? Abong-abo na siya. Oh. Ganon na ganon, pagka sila ay tinapon. Pero nung tinapon, verse 22, sapagkat ang utos ng hari ay madaliin, at ang horno ay totoong mainit, napatay ng liyab ang apoy, ang mga lalaking yaon, na nagsibuhat kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. At ang 3 lalaking ito, si Shadrach, si Meshach, Abednego, ay nagsibagsak na nagagapo sa gitna ng mabagis na hornong nagniningas. Kanila na pong itinapon na magkagayoy. Si Nabucodonosor na hari
ay nagtaka. Dito na po ngayon. Nagtaka po siya. Bakit? Tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanya mga kasangguni, di baga ang ating inahagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila ay nagsasagot at nagsasabi sa hari, totoo o hari. Verse 25, siya ay sumagot at nagsabi, narito. Sino nagsabi sa hari ng Nebukadnesar? Aking nakita ay 4 na lalaki na hindi gapos, na nagsisilakad sa gitna ng apoy. Tingnan niyo po, naglalakad lang sila sa gitna ng apoy. Walang talab ang apoy sa kanila. Tingnan niyo po mga kapatid. Naging 4 sila. Sino isa doon? Ang isa doon ay ang anghel ng Panginoon. Inutusan ni Lord para sila iligtas. Ituloy ho natin mga kapatid. At sila ay walang pasok. Nakita ho ni Hari Nebukadnesar na wala sila hong pasok. Ano pa? At ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Ba? Yun po pagkilala nila. Verse 26 na, magkagayoy, lumapit si Nebukadnesar sa bunganga ng mabangis na hornong nagniringas. Siya ay nagsalita at nagsabi, Sadrach, Meshach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Tingnan niyo po, nabaliktad na ang pangyayari. Dahil sa nakita niya na niligtas ng Diyos, ito pong si Sadrach, si Meshach, Abednego. Ano ang ginawa ni Haring Nebukadnesar? Pinuri po niya yung Diyos ni Sadrach, ni Meshach at Abednego. Pinuri ba niya ang Diyos-Diyosan niya? Hindi. Ang Diyos ni Sadrach, ni Meshach, Abednego. Yun ang pinuri po ni Haring Nebukadnesar. At anong sabi pa po dito, kapatid? Kayo'y magsilabas at magsiparito. Abay, napakabait na ni Haring Nebukadnesar. Ba? Napakabait na niya. Pinaakyat niya yung 3. Diba? Ano ang sabi pa dito, kapatid? Sabi po ni Haring Nebukadnesar na magkagayoy, si Sadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan, yung mga kanang kamay ni Haring Nebukadnesar, mga gobernador at mga kasangguni ng hari, ng kapisan, ay nakakita sa mga lalaking ito ng apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga bukman ng kanilang mga ulo ay nasunog. Wala hong nakikita kahit isang pirasong buhok na nasunog sa kanila. Can you imagine that, mga kapatid? Kung gaano sila iniligtas ng Panginoon. Kung gaano sila pinoteksyonan ng Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. Proteksyonan din po tayo ng Diyos kapag tayo ay totoo at tunay na naglilingkod sa Panginoon. Kapag tayo ay tapat sa ating Panginoon, protektahan po tayo ng ating Diyos. At ang sabi pa po dito, mga kapatid, malinaw po, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nag-amoy apoy man sila. Ang mga suot nila hindi nasunog, hindi nabago. Wala sila ni kahit amoy ng apoy. Tingnan niyo po. Nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Panginoon, mga kapatid. Iniligtas po sila ng Diyos. Bakit? Kasi meron silang paninindigan. Pinanghawakan po nila ang salita po ng Diyos. Mga minamahal. Kaya dito po, makita ho natin na sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal, ay malinaw, katulad po sa naranasan nito po ni Sadrach, Meshach at Abednego, ay isa dapat na aral sa atin, mga kapatid, na dapat po tayo magkaroon ng tinatawag na paninindigan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Na ito po ang ating paglilingkod, ito po ang Diyos ng Biblia, ito po ang tunay at totoong Diyos na tinuturo po sa atin. Siya po ang Diyos na Espiritu at katotohanan, na huwag dapat nating talikuran
at huwag dapat nating hindian at huwag natin dapat alisan. Ito po ang tunay at totoong Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya ano pong nangyari mga kapatid? Nung pinuri po ni Haring Nebuchadnezzar ang ating Diyos, ano naging resulta sa buhay ni Shadrach, ni Meshach at Abednego? Di niyo po ba alam mga kapatid, ang nangyari po, pinrumot pa sila ni Lord sa kanilang trabaho. Ganun po si Lord eh. Pinrumot sila. Verse 28. Si Nebuchadnezzar ay nagsalita, nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel, at nagligtas sa kanya mga lingkod, na nagsitiwala sa kanya, at binago ang salita ng hari, at ibinigay ang kanilang mga katawan, upang sila hindi maglingkod, ni sumamba sa kanino mang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Sabi po ni Haring Nebuchadnezzar. Verse 29, kaya nagpasya ako. Anong ipinagpasya ni Haring Nebuchadnezzar? Na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaanan laban sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Verse 30, nang magkagayoy, pinaginhawa ng hari si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Ibig sabihin po, pag sinabing pinaginhawa, pinrumot sila, binigyan sila ng magandang pamumuhay dahil po sa ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. Di ba na nakita ho natin ang kanilang katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos ay tapat po siya sa atin mga kapatid, at dapat din po tayo maging tapat po sa ating Panginoon. Sapagkat ito po ang mga pinagkatiwala po ng Diyos sa atin, yung steward. Required po ito na dapat tayo maging tapat sa ating Diyos. Required po ito. Ito po ang gusto, ang nais po ng Panginoon. Bago tayo magtapos mga kapatid, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ano sabi po dito ni Pablo mga kapatid? Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Sabi po dito, moreover, it is required, kailangan gawin. Moreover, it is required in stewards, na mga katiwala, that a man be found faithful. No? Na ang isang tao ay masumpungan, tapat. Saan ka tapat? Tapat tayo sa ating Panginoon dapat. Kaya po ang ating topic this morning, God's faithfulness to His faithful servants. Tingnan nyo kung gaano po kabuti ang Diyos, mga kapatid. Kaya, bago tayo magtapos sa ating paglilingkod dito, ay isang aral po sa atin, isang salamin sa buhay po natin, na ang tunay at totoong Diyos na ito nating pinikuran, huwag nating ismulin. Amen? Huwag nating parabagang iniisip natin na ito ang Diyos na ito, ordinaryong Diyos, baliwalang Diyos. Hindi po. Siyang tunay at totoong Diyos. Siyang Diyos na provide ng ating mga pangailangan. Ang kailangan lamang natin, manindigan, sumunod, at magtiwala sa ating Diyos na buhay. And yet, mga kapatid, makita ho natin yung mga pagkapala, yung mga blessings po ng ating Panginoon. Alam ko po, may kanya-kanya tayong mga
karanasan. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan, mga kapatid. Tandaan po natin, wala pa yan sa kalingkingan ng mga dating lingkod ng ating Diyos. Kaya dapat po tayo magpursigi, magpatuloy, gawin natin ang ating mga tungkulin po sa ating Panginoon. Anong tungkulin mo natin? Ang ating paglilingkod sa Lord. Ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya mahalaga yung katapatan natin sa Diyos dahil alam po natin ang Diyos na ating panglingkuran ay tapat sa ating mga buhay. Tapat po ang Diyos. Hindi nawawala ang katapatan po ng Diyos. Ang nawala lamang yung katapatan ng tao sa Diyos. Amen po? Kaya dapat ang katapatan natin sa Diyos, palagi po nandiyan. Kaya pag may gawain po ang Panginoon, unahin natin ang Diyos. Amen po? Kasi bunga yan ang iyong katapatan po sa ating Panginoon. Di po ba? Pag may mga pagpupuri, pagka may mga gawain tungkol sa ating Panginoon, dapat nandun tayo lagi. Sapagkat isa po yan sa ating katapatan po sa ating Panginoon. Ayaw po ng Diyos ng kanyang po mga anak ay ningas kugon. Ano ang ningas kugon? Pagka lang naman at saka na sunod. Hindi po. Dapat, ang puso natin, diretso at patuloy na manindigan, panghawakan natin ang aral ng Diyos, na ito na. Ito, Lord, ang binigay mo sa akin. Ito, Lord, ang tunay at totoo na paglilingkod sa inyo, kaya ako po ay magpatuloy sa paglilingkod. Ano man yan ang mangyari sa buhay ko, uunahin po kita, Lord. Dapat ganun po yung puso natin. Ganun po dapat yung motibo natin, mga kapatid. Now, purihin po Panginoon at nawa po ay pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos. Sa Kanya po ang lahat na karangalan at kalahatian po sa ating mga buhay.